Paano kung sabihin ko sa'yo na may 3 lihim na numero lang na pwedeng magbago ng iyong kapalaran magpakailanman? Isipin mo na isusulat mo lang ito, isang beses lang, at panoorin kung paano dadaloy ang mga biyaya, pera, at mga hindi inaasahang oportunidad sa iyong buhay. Hindi ito biro at hindi lang basta pamahiin. Isa itong nakatagong ritual mula kay Baba Vanga, ang bulag na manghuhula na nakakita ng hinaharap. Sinasabi ng mga tao na ang sumusunod sa kanyang huling bisyon ay nakakaranas ng makapangyarihang pagbabago, minsan magdamag pa. Handa ka na bang subukan ng isang bagay na napakasimple, ngunit napakamahiwaga? Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Ito na ang video na pwedeng magbago ng iyong tadhana. Maaaring iniisip mo ngayon, paano nga ba makakatulong ang isang simpleng papel at ilang numero sa iyong buhay? Sa loob ng maraming henerasyon, naniniwala ang mga Pilipino sa mga palatandaan, pampalok, at makapangyarihang mga ritual na ipinasa ng ating mga ninuno. Ngunit kapag ang isang bisyon ay nagmula sa isang taong misteryoso tulad ni Baba Vanga, nakikinig ang buong mundo. Ang kanyang mga hula ay nagulat sa mga tao sa buong daigdig, mga digmaan, kalamidad, at maging mga hindi inaasahang biyaya. Ngayon, ang kanyang huling mensahe ay kumakalat na sa Pilipinas, at libo-libo ang nag-uusap tungkol sa mga himalang nangyayari sa mga taong nangahas sundan ang kanyang huling bisyon. Kung pakiramdam mo ay naipit ka, nag-aalala tungkol sa pera, o naghahanap ng palatandaan na pwedeng magbago ang lahat, ito na ang pagkakataon. Minsan, ang pinakamaliit na aksyon ang may pinakamalaking kapangyarihan. Sa video na ito, gagabayan kita step by step sa eksaktong ritual. Kailangan mo lang ng bukas na isipan, kaunting pananampalataya, at lakas ng loob na maniwala sa isang pambihirang bagay. Sino si Baba Vanga? Ang kanyang impluwensya sa paniniwala ng mga Pilipino. Kapag tinanong mo sa buong mundo tungkol sa pinakamisteryosong mga manghuhula sa kasaysayan, palaging binabanggit ang pangalang Baba Vanga. Ipinanganak sa Bulgaria at bulag mula pagkabata, sumikat si Baba Vanga dahil sa kanyang makapangyarihang mga bisyon, mga hula na sinasabi ng marami ay nagkatotoo ng nakakagulat ang katumpakan. Hindi siya basta ordinaryong psychic. Mula sa mga hari hanggang sa mga karaniwang tao, maraming naglakbay ng malayo para marinig ang kanyang mga salita, umaasang makakakita ng pag-asa, kasagutan, o kahit na sulyap ng kanilang hinaharap. Ngunit bakit kaya sobrang naakit ang mga Pilipino kay Baba Vanga, na isang tao mula sa malayong bansa? Dahil sa kailaliman ng ating puso, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng tadhana, mga palatandaan, at kapalaran. Ang ating kultura ay puno ng mga kwento tungkol sa mga manghuhula, manggagamot, at mga himalang pangyayari. Mula sa ihilot na may mga kamay na nagpapagaling hanggang sa albularyo na nakakaramdam ng masamang espiritu, palaging nakikinig ang mga Pilipino sa mga taong nakakakita ng lampas sa karaniwan. Ang buhay ni Baba Vanga at ang kanyang huling bisyon ay swak na swak sa mundong ito ng pananampalataya at espiritual na kuryosidad. Maraming pamilyang Pilipino ang patuloy na nagtatalakay ng mga hula at paniniwala na may mga taong pinili upang makita ang hinaharap. Maging ang ating mga pista, dasal, at mga tradisyonal na ritual ay nagpapakita ng ating paggalang sa misteryoso at banal. Kaya nang makarating sa Pilipinas ang balita tungkol sa huling bisyon ni Baba Vanga, mabilis itong kumalat. Sa social media, mga family group chat, at maging sa mga palabas-sari, pinag-uusapan ang kanyang huling mensahe. Nagtataka ang marami, pwede kaya niyang dalhin ang swerte at biyaya sa mga karaniwang Pilipino? Mahalagang malaman na hindi naghahangad si Baba Vanga ng kasikatan o pera. Namuhay siya ng simple, tumutulong sa sinumang lumapit sa kanya na may tapat na tanong. Nagbabala siya tungkol sa mga digmaan, karamdaman, at maging sa mga pagbabago sa kayamanan ng mundo. Ngunit ang kanyang huling bisyon, na may kinalaman sa 3 numero at isang simpleng gawain, ang pinakamisteryoso at makapangyarihan. Kaya kung ikaw ay interesado, o kahit kaunting nagdududa, tandaan, palaging bukas ang puso ng mga Pilipino sa mga bagong pinagkukunan ng pag-asa. Marahil kaya nga tinatawag ka ng ritual na ito ngayon. Hindi ka nag-iisa sa paghahanap ng himala, bagong simula, o palatandaan na may magandang darating. Pinapatunayan ng kwento ni Baba Vanga na minsan, ang karunungan ay maaaring manggaling sa mga pinaka-hindi inaasahang lugar at mga pinaka-hindi inaasahang tao. Ang bisyon, ano ang nakita ni Baba Vanga? Palaging napapalibutan ng misteryo ang huling bisyon ni Baba Vanga. Sinasabing noong mga huling araw niya, habang hirap na siyang magsalita, ibinahagi niya ang isang lihim sa mga pinakamalalapit sa kanya, isang ritual na may kinalaman sa 3 partikular na numero.
Ayon sa mga nakinig sa kanya, inilarawan niya ang bisyong ito ng may matinding pag-aalala, na para bang alam niyang ito ang kanyang huling regalo sa mundo. Base sa mga kwentong ipinasa ng kanyang mga tagasunod, nakita ni Baba Vanga ang isang hinaharap kung saan maraming tao ang magdurusa dahil sa kawalang katiyakan, paghihirap, at pakiramdam ng pagkaligaw. Nabanggit niya ang panahon kung kailan mas lalong kakailanganin ng mga tao ang pag-asa. Sa kanyang bisyon, may 3 numero na lumitaw, nagniningning sa gitna ng dilim. Hindi niya inilantad ang mga numerong ito para sa kasikatan o kayamanan. Sa halip, sinabi niyang ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago, swerte, at kasaganaan para sa sinumang handang maniwala. Ang nagpapalakas talaga sa bisyong ito ay ang pagiging simple nito. Hindi tulad ng mga komplikadong ritual o mamahaling anting-anting, ang mensahe ni Baba Vanga ay nakatuon sa isang bagay na kayang gawin ng kahit sino. Sinabi niya na isulat ang 3 numerong ito sa isang simpleng papel at itago ito ng 3 araw. Hindi kailangan ng mahiwagang salita, kandila o mamahaling pampalok. Numero lang, papel lang at ang iyong paniniwala. Mabilis na nakaugnay ang mga Pilipino sa mensaheng ito. Bakit? Dahil ito ay sumasalamin sa ating sariling mga tradisyon, mga simpleng kilos na may malalim na kahulugan, mga dasal na bumulong sa gabi, mga pag-asa na nakatiklop sa maliliit na papel at iniingatan malapit sa puso. Ang ideya na ang isang ordinaryong pagsulat ng mga numero ay makakapagdala ng biyaya ay nakakapagtaka ngunit pamilyar. Naniniwala ang mga tagasunod ni Baba Vanga na ang bisyong ito ay kanyang paraan ng pag-iwan ng espiritual na susi para sa susunod na henerasyon. Naiintindihan niya na minsan, ang pananampalataya ay pinakamakapangyarihan kapag naipapakita sa pamamagitan ng mga simpleng gawain. Habang pinapakinggan mo ang kwentong ito at naghahanda para sa ritual, tandaan, ang kapangyarihan ng huling bisyon ni Baba Vanga ay hindi lang nasa mga numero, kundi sa iyong kagustuhang subukan, kahit gaano man ito kasimple. Minsan, ang pinakamahika na pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. Ang ritual, gabay step by step. Ngayon na alam mo na ang kwento sa likod ng huling bisyon ni Baba Vanga, panahon na para tuklasin kung paano eksaktong isagawa ang ritual na pinag-uusapan ng maraming Pilipino ngayon. Hindi ito basta-bastang gawain lang, ito ay isang personal na paglalakbay. Mahalaga ang bawat hakbang, dahil ang enerhiyang inilalagay mo sa ritual ang siyang pwedeng bumalik sa iyo bilang mga biyaya. Hakbang 1, ihanda ang iyong mga kagamitan. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Kailangan mo lang ng malinis na puting papel at panulat na may asul o itim na tinta. Bakit puting papel? Sa maraming espiritual na tradisyon, kasama na ang atin dito sa Pilipinas, ang puti ay sumisimbolo ng kadalisayan, panibagong simula, at pagtanggal ng lumang enerhiya. Siguraduhin gumagana ang panulat mo, at pumili ng tahimik na lugar kung saan makakapag-concentrate ka. Hakbang 2, itakda ang iyong intention. Bago ka magsulat, huminga ng malalim ng ilang ulit. Ipikit ang iyong mga mata ng sandali. Sa puso mo, itakda ng malinaw ang iyong hangarin, ano ang biyayang inaasahan mo. Mas maraming pera ba, bagong trabaho, mas malusog na katawan, o kapayapaan ng isip? Bulongin ang iyong hiling ng tahimik o sabihin ito sa puso mo. Ang susi ay pagiging tapat at malinaw, magsalita mula sa kaluluwa, tulad ng itinuro ng ating mga ninuno. Hakbang 3, isulat ang 3 numero. Ngayon, sa gitna ng papel, isulat ang 3 numerong pinili mo, o ang 3 numero mula sa bisyon ni Baba Vanga kung ito ay naibigay na sayo. Isulat ito ng dahan-dahan at maingat, na parang sinusulat mo ang iyong sariling pangalan. Naniniwala ang iba na ang mga numero ay dumarating sa panaginip, sa intuisyon, o mula sa mga palatandaang napapansin mo araw-araw. May ilan din na gumagamit ng mga numerong sinasabing konektado sa swerte at kasaganaan. Sundin ang iyong pakiramdam, ang tamang numero ay mararamdaman mong espesyal para sa iyo. Hakbang 4, tiklupin at itago ang papel. Pagkatapos maisulat ang mga numero, tiklupin ang papel ng 3 beses. Sa tradisyong Pilipino, ang pagtitiklop ng 3 ulit ay sumisimbolo ng pagsil ng iyong hangarin at pagpaparami ng enerhiya. Pagkatapos tiklupin, humanap ng ligtas at tahimik na lugar para itago ang papel, sa ilalim ng unan, loob ng Biblia, o sa kahon ng mahahalagang bagay. Ang mahalaga ay hindi madisturbo ang papel sa loob ng 3 araw. Hakbang 5, iwanan ng walang galaw sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, iwasan mong palaging isipin ang papel. Bitawan ito at hayaan ang universo na gawin ang kanyang gawain.
Bahagi ito ng ritual na tungkol sa pananampalataya, paniniwala na nagawa mo na ang iyong bahagi at pagtitiwala na papunta na ang mga biyaya. Pwede kang magdasal, mag-meditate, o magpatuloy sa iyong pang-araw-araw na gawain. Pero panatilihin ang positibong pag-iisip at bukas na puso sa mabubuting bagay. Hakbang 6, pagkatapos ng 3 araw, ipakita o sunugin. Sa umaga ng ika-4 na araw, balikan ang lugar kung saan mo itinago ang papel. Sinasabing sa ilang tradisyon, dapat basahin mo ng malakas ang mga numero, saka sunugin ang papel at pakawalan ang abo sa hangin o itapon sa tubig bilang paraan ng pagpapalabas ng iyong hiling sa universo. May iba naman na pinananatili ang papel sa ligtas na lugar hanggang matupad ang kanilang hiling. Gawin mo ang nararamdaman mong tama para sa iyo. Mga huling paalala. Mahalaga ang oras. Marami ang naniniwala na mas malakas ang ritual kapag sinimulan ito tuwing Huwebes o sa panahon ng full moon, mga oras na pinaniniwala ang nagdadala ng swerte at espiritual na enerhiya. Igalang ang ritual, huwag ibahagi ang iyong mga numero sa iba. Itago ito bilang isang sagradong lihim, tulad ng nais ni Baba Vanga. Walang duda, tulad ng lahat ng espiritual na gawain, ang pananampalataya ang susi. Kapag nagduda ka, humihina ang enerhiya. Kapag naniniwala ka, mas malalawak ang mga pintuan ng oportunidad. Ang kahulugan sa likod ng mga numero. Maaaring nagtatanong ka, bakit numero? Ano ang kapangyarihan nila? Sa mundo ng mga espiritual na tradisyon, lalo na sa puso ng maraming Pilipino, ang mga numero ay hindi lamang simpleng simbolo o bahagi ng matematika. May malalim silang kahulugan, nagdadala ng enerhiya, at kaya panghubugin ang daloy ng swerte sa ating buhay. Mula pagkabata, marami sa atin ang nakarinig mula sa ating mga ninuno tungkol sa swerte, at malas, ang swerte at kamalasan, at kung paano ang ilang numero ay nakakapagdala ng biyaya o babala. Isipin mo kung gaano karaming tao ang pumipili ng espesyal na petsa para sa kasal, bumibili ng loto gamit ang kaarawan, o iniiwasan ang numerong 13 sa elevator at bahay. Hindi lang ito pamahiin, ito ay koneksyon sa isang mas matanda at matalinong paniniwala na ang universo ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga nakatagong palatandaan. May dahilan kung bakit 3 numero ang ginamit sa ritual ni Baba Vanga. Sa maraming espiritual na turo, ang 3 ay simbolo ng paglikha at pagkakumpleto. Ito ay kumakatawan sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Sa pananampalatayang Katoliko ng mga Pilipino, ginagawa natin ang tanda ng krus ng 3 beses kapag humihingi ng proteksyon. Maging sa mga kwento natin sa bayan, madalas lumilitaw ang numero 3, 3 hiling, 3 pagsubok, 3 mahiwagang regalo. Ngunit ang tunay na kahulugan sa likod ng mga numero sa ritual na ito ay tungkol sa personal na pagkakaugnay. Maaaring ang tamang numero ay dumating sa iyo sa panaginip, bigla ang ideya, o paulit-ulit na pagpapakita sa iyong buhay. Sinasabi ng ilan na ang mga numerong pinipili mo ay dapat konektado sa gusto mong akitin, gaya ng 8, para sa kayamanan, 7, para sa espiritual na paggabay, o 9, para sa pagtatapos ng paghihirap at simula ng bago. May iba naman na naniniwala na ang kapangyarihan ay nagmumula sa pagsunod sa iyong intuisyon, pagtitiwala sa mga numerong pakiramdam mo ay nakalaan para sa iyo, sa panahong ito ng buhay mo. Para sa mga Pilipino, ang paniniwala sa mga numerong pinalad ay kaugnay din ng ideya ng iagimat o personal na anting-anting, mga bagay, dasal, o numero na nagdadala ng proteksyon o swerte. Kapag isinulat mo ang mga numerong pinili mo ng may layunin at pananampalataya, lumilikha ka ng sarili mong espiritual na agimat na nag-aanyaya ng mga biyaya na dumaloy papunta sa iyo. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagkopya ng numero ng iba o paghahanap ng magic na formula. Pinakamainam ang ritual kapag ikaw ay tapat, bukas ang puso, at handang maniwala na nakikinig ang universo kahit sa pinakamaliit at pinakahiwagang mga hiling. Ang mga numero ang magiging espiritual na susi na magbubukas ng mga bagong posibilidad para sa kasaganaan, paggaling, o positibong pagbabago. Ano ang maaaring asahan sa loob ng 3 araw? Pagkatapos mong isagawa ang ritual, ang pagsusulat ng 3 numero at pagtatago ng papel, madalas mong maramdaman ang pananabik at pag-asa. Maaari kang magtanong sa sarili, may mangyayari bang mahiwaga agad? Paano ko malalaman kung gumagana ito? Ang 3 araw na susunod ay mas mahalaga kaysa sa iniisip ng karamihan, hindi dahil sa mga ginagawa mo, kundi dahil sa mga bagay na pinapayagan mong mapansin. Para sa maraming Pilipinong sumubok ng ritual na ito, ang mga araw na ito ay puno ng halo-halong damdamin, pag-asa,
kasiyahan, at minsan ay kaunting kaba. May ilan na naglalarawan ng pakiramdam na payapa at kalmado, parang nawala ang mabigat na pasan sa puso. May iba naman na nagsasabing napapansin nila ang maliliit na pagbabago sa araw-araw, isang kaibigan na biglang nagbayad ng utang, bagong oportunidad sa trabaho, o serye ng mga swerte na tila napaka-perpekto para mapagwalang bahala. Hindi ito palaging tungkol sa biglaang kayamanan o malalaking himala. Madalas, ang universo ay nagpapadala muna ng mga banayad na palatandaan. Maaaring marinig mo ang paborito mong kanta sa radyo, makatanggap ng hindi inaasahang papuri, o makita ang nawalang bagay na may kahulugan sa'yo. May ilan din na nakakaranas ng malinaw na panaginip, mga bisyon ng mga numero, miyembro ng pamilya, o mga tagpo na tila tunay na tunay. Sa tradisyong Pilipino, itinuturing ang mga panaginip bilang mga mensahe mula sa espiritual na mundo, kaya't bigyang pansin ang anumang simbolo o damdaming lumitaw habang natutulog ka. Sa loob ng 3 araw na ito, ang pinakamahalaga mong gawain ay panatilihing bukas ang iyong isipan at puso. Iwasan ang negatibong pag-isip, pagtatalo, o pagdududa. Sa halip, punuin ang iyong paligid ng pasasalamat, pasalamatan ang universo para sa anumang palatandaan, gaano man ito kaliit. Sindihan ang kandila sa gabi o magdasal ng simpleng pasasalamat tuwing umaga. Sa ating kultura, ang pag-ugali ng kababaang loob at pasasalamat ang siyang nagbubukas ng pinto para pumasok ang mga biyaya. Maaari mo ring mapansin ang pagbabago sa iyong enerhiya. Marahil ay mararamdaman mong mas magaan, mas puno ng pag-asa, o simpleng mas payapa. Magtiwala sa mga pakiramdam na ito ay mga palatandaan na naririnig ang iyong hangarin. At tandaan, hindi lahat ng biyaya ay dumarating bilang pera o swerte. Minsan, ang regalo ay emosyonal na paggaling, bagong pagkakaibigan, o kaliwanagan tungkol sa tunay mong ninanais. Mga babala at karaniwang pagkakamali. Bagamat simple lang ang ritual ng pagsusulat at pagtatago ng 3 numero, may ilang mahahalagang babala at karaniwang pagkakamali na dapat tandaan. Ang bisyon ni Baba Vanga ay nakaugat sa pananampalataya at paggalang, kaya para maranasan ang pinakamagandang resulta, mahalagang igalang ang espiritu ng ritual. Huwag ibahagi ang iyong mga numero sa iba. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ay ang pagbabahagi ng mga numerong pinili mo o ang papel sa kahit sino paman. Sa paniniwala ng mga Pilipino, nawawala ang kapangyarihan ng isang lihim kapag ito ay naipahayag ng malakas o naipakita. Ang mga numero ay para sa iyo lamang, dala ang iyong enerhiya at layunin. Iwasan ang pagyayabang o paghahambing sa mga kaibigan. Ang ritual ay napaka-personal, panatilihing sagrado ito. 2. Iwasan ang pagdududa at negatibidad. May ilan na isinasagawa ang ritual ng kalahating puso o may pagdududa. Tandaan, kasing halaga ng iyong mga kilos ang iyong pananaw. Ang pagdududa, negatibidad, o kawalang pasensya ay maaaring hadlangan ang enerhiyang nais mong akitin. Harapin ang ritual ng bukas ang puso, taos-pusong pananampalataya, at handang bitawan ang inaasahan sa kinalabasan. 3. Huwag magmadali sa proseso. Nakakainis ang magmadaling tingnan ang iyong itinagong papel o mag-usap tungkol sa ritual bago matapos ang 3 araw. Magtiwala sa tamang oras. Maraming biyaya ang nangangailangan ng panahon bago lumitaw, at ang panghihimasok sa proseso ay maaaring magpahina sa bisa nito. Maging matiisin, madalas, ang mga mabubuting bagay ay malapit nang dumating. 4. Mga kwento at patotoo. 5. Para tunay na maunawaan ang kapangyarihan ng huling bisyon ni Baba Vanga, makatutulong na marinig ang mga kwento ng mga taong sumubok na mismo ng ritual. Sa buong Pilipinas, mula sa iba't ibang bahagi ng buhay, marami ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan, may mga dramatiko, may mga mahinahon, ngunit lahat ay nagdulot ng pagbabago sa kanilang buhay. Narito ang ilan sa mga kwentong ito na muling isinalaysay upang magbigay inspirasyon at gabay sa iyo habang iniisip mong subukan ang ritual. 6. Maria mula Quezon City, isang hindi inasahang regalo. Si Maria, isang single mom na nagsusumikap para sa kanyang pamilya, unang narinig ang tungkol sa ritual mula sa isang kaibigan sa trabaho. Sa una, nag-aatubili siya, marami na siyang nasubukang anting-anting at dasal dati, pero tila walang nagbago. Ngunit ang ideya ng pagsusulat ng 3 lihim na numero ay tila napakasimple, halos napakadali. Sinunod niya ang mga hakbang, itinakda ang kanyang hangarin para sa kasaganaan, isinulat ang mga numero, tiniklop ang papel, at itinago sa ilalim ng kanyang unan. 7. Ang mga sumunod na 3 araw ay ordinaryo, hanggang sa huling umaga,
nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag. Isang malayong kamag-anak na matagal nang hindi nakausap ang nag-abot ng tulong para sa bayarin ng kanyang anak sa paaralan. Hindi ito jackpot, ngunit ito ang biyayang pinakakailangan ni Maria. Sabi niya, marahil ay swerte lang, pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman kong nakita ako ng universo. 8. June mula Cebu, isang pagbabago ng pananaw. Para kay John, isang batang propesyonal na nakakaranas ng pagod sa kanyang trabaho, naging punto ng pagbabago ang ritual. Hindi siya nanalangin para sa pera, sa halip, hiniling niya ang kaliwanagan sa direksyon ng kanyang buhay. Sa loob ng 3 araw, naranasan niya ang malinaw na mga panaginip na puno ng tubig, mga tulay, at ang numerong 7. Nagsimulang makita ni June ang numerong 7 saan man, sa mga plaka ng sasakyan, resibo, at maging sa mga random na pag-uusap. 9. Sa 3 araw, isang katrabaho ang nag-alok ng pagkakataong lumipat sa ibang departamento, isang bagay na hindi niya pinag-isipan noon, ngunit naisip niyang ito nga ang gusto niya. Hindi lang tungkol sa swerte ang mga numero, kwento ni June, ito ay palatandaan na handa na ako para sa bago. Tinulungan ako ng ritual na pakinggan ang puso ko. 1-0, Lola Nena mula Batangas, pagpapagaling sa nasirang puso. Si Lola Nena, isang lola sa Batangas, ay may dalang mabigat na kalungkutan matapos mawala ang kanyang asawa. Pinayuhan siya ng kanyang anak na subukan ang ritual ni Baba Vanga, hindi para sa pera, kundi para sa kapayapaan ng isip. Pinili niya ang mga numerong may kinalaman sa kanilang anibersaryo ng kasal, tiniklop ang papel, at inilagay ito sa loob ng kanyang Biblia. 11. Sa loob ng 3 araw, nakaramdam siya ng mainit na ginhawa at naaalala ang mga masasayang sandali kaysa sa kanyang pagdadalamhati. Nangarap din siya ng kanyang asawa na nakangiti at hawak ang kanyang kamay. Naroon pa rin ang sakit, sabi niya, pero ngayon ay mas magaan ang pakiramdam ko. Naniniwala akong binabantayan niya ako. Tinulungan ako ng mga numero na magpalaya at makahanap ng ginhawa. 12. Mark at Ana mula Davao, isang pinagsamang himala. Sina Mark at Ana, mag-asawang may problema sa kanilang maliit na negosyo, ay nagpasya na subukan ang ritual ng magkasama. Bawat isa ay nagsulat ng kani-kanilang numero at itinago ang mga papel sa kanilang bahay. Sa loob ng 3 araw, biglang dumami ang mga bagong customer sa kanilang tindahan, at isang utang na akala nilang hindi na mababayaran ay nabayaran ng buo. Ngayon, natatawa na sila tungkol dito, ngunit pareho silang naniniwala, minsan, ang pananampalataya lang ang kapital na kailangan mo para magsimulang makita ang mga biyaya. 13. Ang mga kwentong ito ay hindi kathang-isip, ito ay mga tunay na sandali ng pag-asa, pasasalamat, at pagbabago. Bagamat hindi lahat ng himala ay dumarating bilang pera o agarang swerte, ang mga taong taos pusong lumalapit sa ritual ni Baba Vanga ay madalas na natutuklasan ang tunay na biyaya, isang puso na nagising, isang pasaning na pawi, o isang bagong landas na natuklasan. Habang naghahanda ka sa iyong sariling paglalakbay, tandaan, bawat hiling, gaano man kaliit, ay naririnig. Kasama ka sa isang komunidad ng mga naniniwala, nangangarap, at may pag-asa sa buong Pilipinas. 14 na, ngayon na alam mo na ang kwento, ang mga hakbang, at ang mga karanasan ng iba, nasa iyo na ang susunod na hakbang. Minsan, ang pinakamalalaking pagbabago sa buhay ay nagsisimula sa pinakamaliit na desisyon, isang tahimik na sandali, isang piraso ng papel, 3 numero, at isang bukas na puso. Ang huling bisyon ni Baba Vanga ay hindi lang basta ritual, ito ay paanyaya na muling kumonekta sa pananampalataya, pag-asa, at ang misteryong matagal nang gumagabay sa atin bilang mga Pilipino. 15. Kung matagal ka nang naghihintay ng palatandaan, maaaring ito na yon. Hindi mo kailangang maintindihan lahat para gumana ito, ang kailangan mo lang ay lakas ng loob na subukan. Ihanda ang iyong papel at panulat, itakda ang iyong mga hangarin, at sundin ang mga hakbang ng tapat. Huwag kalimutan ang pinakamahalagang bahagi, panatilihing matibay ang iyong pananampalataya at bukas ang iyong isipan, hindi lamang para sa kayamanan, kundi para sa lahat ng uri ng biyaya, kapayapaan, paggaling, mga bagong oportunidad, o kahit simpleng pakiramdam ng gaan sa iyong kaluluwa. 16 na, pagkatapos mong matapos ang ritual, ibahagi ang iyong paglalakbay sa mga komento. Kahit nakaranas ka man ng himala, banayad na palatandaan, o bagong pag-asa, ang iyong kwento ay maaaring maging mensahe na kailangan marinig ng iba.